game ng administrasyon, bakit siya isa-subject to harassment? Anong reason? Well, unang-una, meron ngang alitan noon, di ba? Yung tungkol sa mga ibang bagay. At ngayon po, na kahiya-hiya po pagkatalo sa eleksyon ng administrasyon at napakababa nga ng approval rating ni Pangulong Marcos, kinakailangan po nila ng mga trophy. Ano ba yung trophy nga? Ito, unang-una. Ito nga po si Congressman Teves na ibibida nila na napabalik namin. Bagamat questionable po ang paraan ng pagbabalik. Takas yung kanyang anak, talaga namang may presumption of innocence. Ito po ay kasama po sa pattern of harassment and persecution na sinasagawa po ng kasalukuyang administrasyon laban sa mga Teves, at hindi lang sa mga Teves, sa ilan sa kanilang mga kalaban sa politika katulad ni Atty. Harry Roque. Marami po Si Pangulong Duterte nga po mismo ay ginawa rin yun Mukhang tuwan-tuwa itong administrasyon na to na sila ay nangingilmo na may puwersa na daging kung saan-saan ng mga tao at parang tuwan-tuwa pa sila. Baka hindi sila akala, baka hindi nila alam at naiinis po ang taong bayan sa ginagawa nila, kaya below sea level na ang kanilang approval rating ngayon. Simula po ba nung i-arresto din po si Representative, nagkaroon na po ba kayo ng ugnayan o maging po ng kanyang kaanak na makausap ito? Very, very briefly lang po. Right after he was arrested, nagkausap po kami at may mga pinag-usapan po kami confidential. Ang sabi lang niya ay ikaw nang bahala pagdating po dyan sa Pilipinas. At kami naman po, sinubukan namin po lahat. Kami nga po ay nalulungkot sapagkat ginrant po yung writ of habeas corpus ng hukuman ng Timor-Leste. Bukod pa po doon sa sinabing hindi pa siya dapat i-extradite sapagkat magkakaroon ng panganib sa kanyang buhay at siya ay maaaring mapasailalim sa tinatawag na cruel and inhuman punishment, ay ginawa pa rin ito ng Executive Department ng Timor-Leste. Ngunit nandiyan na po yan, narito na po kami upang saluhin po siya at bigyan po siya ng the best defense. So sabi nyo, ano to, part ng harassment ng administrasyon sa Congressman? Anong game ng administrasyon, bakit siya isa-subject to harassment? Anong reason? Well, unang-una, meron ngang alitan noon, di ba? Yung tungkol sa mga ibang bagay. At ngayon po, na kahiya-hiya po pagkatalo sa eleksyon ng administrasyon at napakababa nga ng approval rating ni Pangulong Marcos, kinakailangan po nila ng mga trophy. Ano ba yung trophy nga? Ito, unang-una. Ito nga po si Congressman Teves na ibibida nila na napabalik namin. Bagamat questionable po ang paraan ng pagbabalik. Siguro, isusunod na po nila si Atty. Harry Roque para ma-distract ang mga taong bayan sa mga patong-patong na kapalpakan katulad ng napakataas ng self-rated hunger, self-rated poverty at sa mga infrastrukturang hindi pinag-iisipan katulad sa EDSA. Ay, alam niyo yung San Juanico Bridge at yung EDSA na 5.9 billion ba at almost 9 billion. Yan po ay last 2 minutes Bakit ngayon lang gagawin? Bago, hindi pa pinag-isipan. Magdadag it will cause a lot of misery to our people. Nabubulok yung mga kalakal. Hindi makarating yung mga gasolina doon po dahil sa San Juanico Bridge. Ito naman, katakot-takot na trapiko. Pagdating ng June 16 dito sa EDSA, ito po ang pantakip nila sa lack of achievement nila. Ang assurance ko po ay nasa batas. Nasa batas na the moment he lands in Philippine territory ay entitled siya sa council. Yan ay nasa saligang batas. Kaya lang, kaninang umaga pa po kami nakipag-ugnayan sa tatlong ahensya ng gobyerno, yung NBI, DOJ, at sa kanang Bureau of Immigration. Tinatanong namin anong oras, saan lalakad, at paano namin makakiusap ang aming kliyente. Alam po naman niya ang mga karapatan ng isang tao na akusado sa krimen, na aside from the presumption of innocence, the right to remain silent against self-incrimination, and the right to counsel. Alam niyo po ang karapatan ng abogado na kausapin ang kanyang kliyente, mas matindi pa po sa mga kamag-anak.
while relatives may properly be unlimited in their interaction with an accused person under detention, ang abogado po at any time of the day or night ay dapat bigyan ng access sa kanyang kliyente. So, nasan yung mother ni Congressman po? Nasaan po yung mother? Nariyan po siya sa isang lugar, malapit lang po rito. Gusto ko malaman yung pangalan, sir. Ayaw po yung hindi naman po public figure yung kanyang nanay, mahihain po eh. May dala-dala lang siyang maliit na maleta, nandun yung gamit ng kanyang anak, konting pagkain, at gusto lang niyang mayakap at makabitan ang kanyang anak na 2 years more or less na yata niyang hindi nakikita. At ngayon makikita niya nakaposas pa. Ilang taon na po yung mother, sir? She's in her late 70s, I believe. May we know saan po siya galing, sir? Alam ko, may bahay po sila rito sa Manila, somewhere near here. Attorney, bukod dun sa bahala ka na pagdating ng niya dito, ano pa bang nabanggit niya sa'yo? Yung iba po ay confidential kasi. That's between a lawyer and a client. But I can divulge, sabi niya, eto, they kidnapped me. We have no choice. Na umuwi sa Pilipinas. Ikaw nang bahala dyan. Sabi ko naman sa kanya, Sir, do not worry. We are ready. We have been ready for 2 years. Ferdinand Topacio. Kain muna tayo. Malabotong na kayo. Mahabol ko namin, attorney. Kumain ako ng hotdog. Kanina itong mic. Kanina itong mic. Bahala sa... Asan yung pagkain? Ano rin ni Attorney Topacio? Kain muna tayo. Kain muna tayo. May dalang... Kaya narinig niyo naman po yung sinabi ni Atty. Topacio na ang magulang niya, ang nanay niya po ay nandito, may dalang maliit na maleta at may dalang konting pagkain at gusto lang po nilang mayakap ang kanyang anak na si Ernita Besia. Yun lang po yun. Yung pagkain na to, galing dito sa loob. Pakita nila sa akin. Yung pagkain na dito sa loob, sa may media. Dito, pagkapos na sa kuya ako. At ang sabi ko, so I can advise you. And I can see how he is, if he's injured or if he was in any way mistreated, maltreated, or whatever, or if any of his rights were violated, the right against self-incrimination, the right to be a witness against himself. Dapat malaman ko ng abogado sa pagtrabaho po namin na. Sa civilian more pa. Dapat kasama ko ma-realize ng mga authorities na dapat ibigay nila yung karapatan. Alam ko, hindi naman kami yung special treatment. Eh, yun lang